mahihirapan yung mga kandidato. Gagastos sila ng 200 million, 500 million, tapos, paano ang bawi? Diba? Paano babawi? Dadaanin na lang sa matamis na salita. Kaya kung gusto nyo makita, may corruption o wala, tingnan nyo nasaan yung campaign funds nila. Nandun yung sikreto. Siyempre, yung health natin, bulok naman. Alam mo, gaano ka bulok ang healthcare ng Pilipinas? Doon nga, bulok na eh. Pagdating ko dito ngayon sa Singapore, mas bulok pa talaga. Wala na. Milya-milya na. At hindi lang healthcare na mahihirap aayusin ko. Ito, October 3. Kung mapapansin nyo, medyo gumaganda na po yung pakiramdam natin. Salamat po sa prayers nyo. Kahapon galing lang ako sa check-up sa doktor ko dito. Yung Singapore doctor, si Dr. Ang Peng Tiam. Nagulat siya na normal na yung test ko lahat eh. Yung kidneys ko, normal na. Liver ko, normal na. Wala nang paninila, wala na lahat. Wala na natitirang problema. Tapos sabi nga niya, maybe in 1 week, uulitin na yung PET scan buong katawan para makita kung lumiit, gaano kaliit, o ano nangyari doon sa bukol para malaman natin. Pero kung makikita nyo, gumanda na yung kulay natin. Gumanda na yung kulay natin. May hingal pa rin tayo, syempre. Kasi noong una, nag-umpisa naman tayo ng manas na manas eh. Diba? Pero ngayon, I'm feeling better. Kagabi, nakatulog ako for the first time, mga 8 hours of sleep. So, yun ang pinakamaganda. Tsaka ngayon, kaya ko na kumain ng marami. So, basically, salamat po. Salamat sa mga prayers nyo. Mukhang very, very effective. Tingnan natin kung magtutuloy. So, yan ang unang miracle na hihingi natin na sana hindi lang naman ako ang gagaling. Gusto ko lahat tayo sabay-sabay. Maraming may cancer sa atin, di ba? Maraming may cancer, baka hindi nila alam. Maraming meron mga malulubhang sakit, di ba? So, yun po ang unang reason. Mukhang gumaganda pakiramdam. Parang normal na, hindi nyo nahalata. Hindi na siya halatang may sakit. Di ba? Nakita nyo naman yung mukha na may sakit. Kahit pakita ko pa leeg ko sa inyo. Hindi na halata. Wala nang galit. You know? Nakita mo naman nung una, halos hanggang ulo yung humihilot sa akin. Saka dati, hindi ka talaga makakain. Ngayon, malakas na. So, iba talaga. Mukhang miracle. Kasi, sobrang hirap daw kalaban tong sarcoma. Sarcoma daw, mahirap talaga. So, that's one. And second, baka magulat kayo, in-inform ko naman kayo. Nagpa-file po kami ni Doc Lisa for Senator May 2025 para paggaling natin. Ang tapos ng treatment ko kasi November. So, by December, dapat nasa Pilipinas na ako. By December, first week, second week, bago mag-Christmas sa Pilipinas na tayo. Tuloy-tuloy na tayo sa Pilipinas. So, by that time, matagal pa naman yung campaign period, matagal pa naman, diba? So, by that time, hopefully, malakas na tayo at makakatulong na tayo sa tao, diba? Bakit pa, ayan, tinatanong, Doc, may sakit ka na ng cancer. Bakit ka pa kailangan tumakbo at tumulong sa tao na yan ang gusto mo? Hindi ba pwedeng mag-abroad ka na lang? Number one, magsaya-saya ka na lang. Sasabihin nila, pag ako may cancer, mag-abroad na lang ako. O mag-enjoy na lang ako ng buhay. Sasamahan ko na lang yung asawa, anak ko. Pwede naman yun. Kung yun po ang gusto ninyo. Okay? Para sa inyo, kung yun ang gusto nyo, ganun na lang, enjoy na lang. Tama naman yun. Wala naman nagpipigil sa inyo eh. Diba? Kaya huwag nyo ako pipigilin. Huwag nyo ako pipigilin. Iba kasi ang gusto ko. Kung maiksi, mahaba, kung bibigyan ako ng Diyos ng 1 buwan, 1 taon, malay mo, 10 taon, malay mo, bigyan pa ako ni God ng 20 years. Diba? Baka pag naayos to, actually, ang dami naayos sa akin, ha? Kahit yung mga ibang sakit ko, yung mga varicose ko, nawala eh. Yung varicose ko, yung mga manas ko, lahat nawala eh.
So, parang siya pala talagang gumugulo sa buong katawan ko. So wag niyo po akong pigilan kasi hindi naman para sa akin to, para sa inyo to. Okay? Sanay na kayo sa mga corrupt na politiko eh. Try naman tayo ng matino. Try it once, di ba? Try nyo once. Sabihin, mahina si Doc. Paano nyo nalaman mahina? Utak nyo na siguro nahihinaan. My God. Hindi ka naman pwede banat ng banat na hindi nag-iisip. Di ba? Hindi ka naman pwede banat dito, banat dyan, banat dyan. Kita mo nga ngayon, yung mga senador at congressman, walang bumabanat eh. Halos walang bumabanat, di ba? Tama, mali, wala nang bumabanat eh. Pero ang gagawin natin, sa takbo natin, ang pinakakakaiba natin, explain ko po sa inyo, ay wala tayong campaign funds. Mula umpisa, hindi ako tumatanggap ni maliit na pera ni piso kahit kanino. Bakit? Oras na tumanggap ka. Senado is ang funding ng Senado minimum 100 million, 300 million, 500 million, 1 billion or more. Yan ang minimum budget. Minimum budget. Tayo wala tayong gagamitin ganung budget. Baka 500,000 lang. Kasi pag tinanggap mo yung 5 million, 10 million, sigurado may kapalit yun. 100% maniwala ka, may kapalit yun. At pagdating doon, magugulat na lang kayo sa mga decision ng senador nyo. Tama naman majority decision niya, pero syempre, pag yung decision para doon sa nagbigay sa kanya ng pera, ay medyo papapuran niya yun. Kasi nagbigay sa kanya ng pera para manalo siya. Tayo, ayoko yun. Gusto ko manalo, walang campaign funds. Hayaan mo na sabihin na tanga ka. Eh gusto ko malinis eh. Gusto ko honest eh. Kung gusto nyo ng dishonest, gusto nyo loko, gusto nyo scamming, buhay nyo yun. Konsensya nyo yun. Problema nyo yung kay San Pedro, hindi ko problema yun, di ba? Eh, gusto ko gawing malinis eh. Di ba? So hindi tayo tatanggap kahit kanino. Any of the tycoons, any. Pag hindi ako tumanggap at nanalo tayo, magagawa natin pinakamaganda sa Pilipinas. Kasi masasabi mo yung tama eh. Wala ka nang i-favor eh. Wala kang utang eh. Walang may hawak ng ulo mo eh. Diba? Walang may hawak ng ulo mo. Kaya nahihirapan yung mga kandidato. Gagastos sila ng 200 million, 500 million, tapos paano ang bawi? Diba? Paano babawi? Dadaanin na lang sa matamis na salita. Kaya kung gusto nyo makita, may corruption o wala, tingnan nyo nasaan yung campaign funds nila. Nandun yung sikreto. Okay? Ako, hindi tayo gagamit doon. Basta tulong lang. Pag nakaupo tayo, syempre yung health natin, bulok naman. Alam mo gano'n ka bulok ang healthcare ng Pilipinas? Doon nga, bulok na eh. Pagdating ko dito ngayon sa Singapore, mas bulok pa talaga. Wala na. Milya-milya na. At hindi lang healthcare na mahihirap aayusin ko. Healthcare na mayaman, aayusin din natin. Kahit ikaw ay mayaman na mayaman, basta sa Pilipinas ka, late na late pa rin tayo. Kulang tayo sa equipment, sa gamit, sa gamot na ini-inject sa akin. Wala sa Pilipinas lahat. Kaya sinabi ko, pag sa Pilipinas, patay na ako talaga. Lahat ng gamot na ini-inject sa atin. Hindi lahat pala, karamihan. Meron talaga mga malalakas na ini-inject sa akin, mga targeted cell therapy at iba pa. Dito, available. Sa atin, di available. So, yun lang po yung dahilan. Diba? Sasabihin, ba't pa siya tatakbo? Mag-relax siya tulad ko. Diba? Diyan mo nakuha yung sakit mo. Ba't mo sinabi nagkasakit ka dahil sa stress? Tunay naman eh. Bashing, stress, pwede magdulot ng sakit. Kaya sinabi ko rin nga sa inyo, huwag mag-bash ng ibang tao. Kaya ako rin sinabi yon bilang tulong sa mga kabataan. Teenager, 20s, di ba, may mental health problem, ang dami nagsusuicide, di ba? Stress sila. Kaya sinasabi ko,
Ang stress, hindi lang nagkakos ng mental health problem, pwede mag-cause ng cancer at ibang sakit. Para nga matulungan sila, ma-highlight nga yung issue ng bashing in social media at nasasaktan yung kabataan natin. Tulong ko nga yun sa inyo eh. Kaya ko nga sinabi, para makita ng ibang tao. Okay? That's my second level, deeper level reason for saying that. Pero, tunay din naman yun. Tama po. Basta ako talaga 100% hindi corrupt. Pagdating doon, makikita nyo nila. Kung gusto nyo ngayon ako magtatak-tak, magdadakdak, hindi ko gagawin. Kahit tingnan nyo yung mga senador, meron bang tumitira ngayon? Takot naman sila lahat, ha? Quiet din sila lahat, eh. Titira lang yan pag malapit na yung election, di ba? Oo. Bakit ako magpapauto? Pag tumira ka ngayon, di patay ka na ngayon. Maganda hindi nila alam yung iniisip mo. Diba? Maganda hindi nila alam yung iniisip mo. Pero kayo, alam nyo naman iniisip ko. Alam nyo naman iniisip ko eh. Iniisip ko nga kayo eh. Ganun nga kasimple. Kaya sabi ko nga, nung malala ako bago ako mamatay, sasabihin ko, eh ngayon mukhang di ako mamamatay. Kaya huwag nyo sabihin terminally ill ako. Walang terminally ill. Ang cancer ngayon, nagagamot. Isa pa pala, ang dami ko nakakausap dito ng mga nurse sa Singapore. Pare-pareho sinasabi ng mga Filipino nurses sa Singapore sa akin. Sabi niya, Doc, pag sa Pilipinas, very hard ang kaso mo. Parang very hard case ka. Pagdating mo sa Singapore, easy case ka lang. Yung super hirap sa atin, pagdating dito, kaya natin ayusin yan. Diba? So, ibig sabihin, ganun sila ka-high-end. Pag sa atin, give up na, wala na magawa, dito kaya paggawa ng paraan. Oh, I'm not bashing anyone kasi yun talaga reality. We have to accept. Dapat tanggapin natin, may problema sa health system natin, may problema na yung nurses natin, 2 taon lang nananatili sa Pilipinas, walang sweldo, walang gamit. Alam niyo naman ang source niyan eh. Siyempre, ninako na ng politiko, 30-40%. Yun na naman, it's still corruption on and off. Kasi you keep on voting corrupt politicians. Paano gagawin natin? Diba? Ako na nga, nagpapakamatay na nga para sa inyo. Ayaw nyo pa rin. Di wala akong magagawa. Kung ayaw nyo, relax lang ulit ako. Diba? Not my choice. It's your choice. Salamat po. God bless po. Ingat po palagi.